kapatid, ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, sa araw na ito, kung ano ang kalooban ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, na binigyan ng pribilehiyo ang iyong abang lingkod upang ihayag ang kanyang makapangyarihang salita. So, ang makapangyarihang salita ng ating Panginoon na ating pagbubulay-bulayan ay mababasa natin sa Hebreo chapter 10 verse 19 to 25 or Hebreo kapitulo 10 versikulo 19 hanggang 25. It says, "Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon." So, purihin ang Panginoon sa salita na ating nabasa. So, dito alam naman natin ang Hebreo ay isang sulat ng ating kapatid na si Pablo, ni San Pablo. So, dito binibigyan niya ng diin sa kanyang salitang ito kung paano bigyan ng encouragement ang bawat isa. Higit sa lahat, yung pang hindi pa nananampalataya o hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, at kunin din, tayo ay binibigyan niya ng patuloy na pag-asa. May encouragement niya tayo mga mananampalataya na tayong mga tinawag, tayong mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. So, kaya pinamagatan ko pong itong developing relationship. Tayo manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga kayong Diyos na buhay. Ama, salamat po sa oras na ito na nagkatipon kami muli ng iyong mga anak. Salamat, Ama, sa pagkakataong ito na ang iyong lingkod ay binigyan mo na naman ng pribilehiyo upang ihayag ang iyong makapangyarihang salita. Ama, anuman ang tangka ng Espiritu ng kaaway, kinakasal, binabarnak namin yan in the name of Jesus of Nazareth, sapagkat sa iyong templo ay walang karapatan ang mga ito. Ama, hinihiling ko rin po ng iyong presensya ay pumuspos sa lugarang mong ito, through online, through physical, saan man dako ang bawat isa. Lord, buksan mo ang spiritual eyes, spiritual ears, higit sa lahat ang spiritual heart ng iyong mga anak, upang lubusan nilang maunawaan at maintindihan ang kahanga-hanga at hiwaga mong mga gawa at mga salita sa kanilang buhay. Kaya Ama, kiniklaim na namin ang katagumpayan, the victory, the banner sa oras na ito, sapagkat ang aming itinataas walang iba kundi ang tanging Panginoong Jesucristo lamang, aming Diyos at sariling tagapagligtas. Amen. So sabi nga sa ating paksa, developing relationship. So bakit kaya developing relationship ang gusto ng ating Panginoon sa oras na ito, mga kapatid? Kasi ito yung ibinigay niyang mensahe sa atin. Alam naman natin na kung ano man yung mga nangyayari sa atin ay kalooban niya ng ating Panginoon. Hino-honor yan ng ating Panginoon. Kahit naging desisyon pa yan natin, pero nangyari, nandito na, yan ay hinonor ng Panginoon. Kaya alam natin na sa oras na ito, at
alam din natin, ang paksa natin, ang team natin is about relationship. Kaya gusto ng Panginoon, ibinigay niya sa atin, developing relationship. Bakit kaya developing relationship, mga kapatid? Tama na yung relationship ko sa iyo, Lord. Tama na yung relationship ko sa aking partner, Lord, sa aking magulang, sa aking mga kakilala, sa aking best friend, sa aking kaibigan, sa aking trabaho, sa aking sarili. Amen? So, bakit po, Lord, developing relationship pa rin? Alam nyo, ano yung unang revelation? Habang binabasa ko ito, totoo nga naman. Kailangan talaga natin ma-develop sa ating relationship. Unang-una, hindi naman tayo perfecto. At pangalawa, nandito tayo sa mundong ito. Di ba, ang tunay natin tahanan ay sa langit. Doon pa lang tayo makakaranas ng no more tears, no more cry, no more sorrow, no more suffering, no more deceiving. Di po ba? Amen? Amen. So, at alam naman natin, kaya tayo gusto ng Panginoon na ma-develop kasi pag sinabing developing, ito yung to improve, no? To move. Ito yung pagkakataon na tayo ay dapat nababago, tayo ay dapat lumalawak, tayo ay dapat nai-increase, no? Kahit saan mang aspeto ng ating buhay. So sabi ko nga yung unang revelation, totoo nga. Kasi simula nung una sa Genesis pa lang, mga kapatid, simula nang nilikha pa lang ng Panginoon ng mundong ito o ng mga buhay ng bawat buhay sa atin, mga kapatid, o ng sanlibutan ito, ay talagang nakikita na natin yung pagde-develop, yung developing relationship ng ating Panginoon. Tignan nyo po, si Adan at si Eva nung una, sila po ay nasa Diyos, nasa presensya ng Diyos, kasamang-kasama ng Diyos sa halaman ng Eden. So di po ba nung nadisip sila kay Satan, pinalis sila ng Diyos. So ganun din po tayo nung una, nasa presence tayo ni Lord. Di ba pag ang sanggol ipinanganak, blessing. So galing yan sa Panginoon. Pero pag nagkaisip na tayo, nung tumanda o lumaki tayo ng kaisip, nalaman natin ang tama at mabuti, anong nangyayari? Nakakagawa tayo ng pagkakamali. Nakakagawa tayo ng mabuti. So nakikita nyo po, yun kapareho. Simula nung una, kahit yung kay Adan, ibase natin sa buhay natin nung una, ganun din. So una, nasa presence tayo. Sabi nga, existing tayo sa Panginoon. Nariyan na tayo. Kasama na natin ang Diyos. Pero, nangyayari, napalayo tayo sa Diyos. Di po ba? Yung tinatawag natin spiritual death. Napalayo tayo sa Diyos. So kung titignan po natin yan, kailangan i-develop po natin yan, mga kapatid. Katulad po dito sa ating nabasa sa Hebrew. Nasabi diyan, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. So mga kapatid, kung titignan po natin nga naman, ang hirap, simula nung pinalaya sina Adan, tayo ay napalayo sa Diyos. So kailangan talaga natin magkaroon ng entry muli, magkaroon ng pag-asa ng isang susi muli, para makapanumbalik tayo sa Diyos. Kung maaalala nyo ang tabernacle o yung tabernakulo, anong ginagawa doon? Isipin nyo, may tatlong bahagi yun. Yung kabanal-banalan, kung saan sila nagpupulong o nagkikita o nagsama-sama, nagpe-fellowship. Tapos yung kanilang handugan, kung saan sila nag-aano ng mga hayop, nagkakatay o nagwibisik ng dugo. Isipin nyo po yun, makakarating sila doon hanggang sa gitna. Pero doon sa pangatlo, hindi na po sila makakarating. Hindi sila pwedeng pumasok doon sa kabanal-banalan na lugar na yon, na nandun yung kaban ng tipan. Ang makakapasok lang dito kung sino, yung saserdote, yung pari. Di ba alam naman natin yan? Pag yung isang sambayan ng Diyos nagsisi, nanghingi ng kapatawaran, so di ba yung pinakapunong pari, yun ang papasok sa tabernacle, at mayroon siyang kalempang o yung bell sa kanyang baywang. Pag pumasok yun, may tali yun. Kaya pag pumasok yun, hindi na tumunog, alam nila namatay na yung pari. Sipin nyo yung kasalanan mo, kasalanan ng lahat, kasalanan natin lahat, namatay yung isang tao, yung isang pari. Pag hindi nagustuhan ng Diyos,
mamamatay yung pari. Kaya alam na alam nila na hindi sila pinatawad ng Diyos. Isipin niyo po yun, kung hanggang ngayon, ganyan ang pangyayari, ganyan ang ginagawa ng Diyos, saan kaya matitira kaya tayo dito, mga kapatid? Hindi po. Kaya kailangan developing relationship. Tingnan niyo yung Diyos, dinedevelop niya rin yung relationship niya sa atin. Tingnan niyo, simula kay Abraham,